I've been chasing dreams in city lights, neon signs and sleepless nights. We'll be having fun dito sa Twisties ng Talisay, Batangas. At yan sa Ligaya Drive. Dito natin matetest ang performance ng Hero Hunk 160R4B sa mga Twisties. Saka yung mga long stretch na mga roads. Let's go! Alright, what is convenient about this motorcycle is meron siyang USB charging port. Dito yan sa ilalim ng handlebar. Okay, dito sa may riser. Okay? So, pag meron kang cellphone holder, pwede ka mag-charge via USB. Just plug it in. At saka isa sa fine qualities niya is nakatagilid, hindi siya nakaharap sa'yo. So, hindi siya mababasa agad-agad. Pero pag umuulan, just close the cover, spring action yan. Hindi yan mababasa. So, according to Hero, watertight po yan. So, yan. Let's go. Ayan, nandito tayo sa Talisay Road, Batangas. Going to Ligaya Drive, papuntang Tagaytay. Together, saksihan natin ang ride experience with Hero Hunk 160R4B. Okay, as of now, maganda siya for for cornering. Talagang ginagawa ko talaga yung yan. Yan, totoong push left to go left. Okay? Totoong nagka-counterbalancing tayo. Nag-counter steering. So, sa mga ibang motorcycles, hindi ko pa na-experience to. This is the first time na maka-ride ako nitong Hero Hunk. And dito nga sa platform na Sport Naked Motorcycle. Naipakita ko naman sa inyo recently sa mga traffic na yan. Very competent itong Hero Hunk 160R4B para sa mga traffic. Now ngayon, first time ko ini-experience ngayon itong mga wide corners. So, ayun, first time in my life na pag nag-push right ako, it turns right. Pag nag-push left ako, it goes left. Tapos naglilin talaga ako without any effort. Cornering sa Hero Hunk feels grounded. Hindi man siya track ready, I can say na street fighter talaga ito. Like I said mga chong, first experience ko to sa cornering na ganito, na very much in total control ako. Konting push ko lang sa handlebar, niliko na agad siya. Happy ako dito mga chong. Ayan push left talaga, it goes left. This is a nice experience. Excited ako na ma-experience itong ganito. Feeling ko naka big bike talaga ako. Yung seat nito napaka-komportable. Mamaya subukan natin yung mga paakyat saka pababa. Unlike yung sinasabi ni Maki na ipit betlog, hindi siya ipit betlog. Yung seat mo meron pang konting may konting distance pa dun sa crotch area. And swerving is really easy dito. And stops are very positive. Mga emergency braking, sudden stops. May mga kasalubong. Hindi ka matataranta sa gearing kasi napakadali niyang i-shift. At kaya naman pala smooth ang gear shifting natin dahil yan sa 5-speed constant mesh transmission. Smooth at sigurado ang mga gear shifting natin dito. Sa mga nakita nyo naman sa aking mga vlogs, talagang chill ride lang tayo. And riding is for fun. Not really mabigat, 145 kilograms lang naman to But yung feels ng big bike na siya,
at 160cc. It's a really nice experience. Na yung balance niya talaga, para kang naka yung weight actually pwede kong bitawan yung yung manibela. Yan, dati before, hindi ko magawa yan pag medyo matraffic pero pag ganito lang, long stretch, yan, pwede ka mag one hand. It balances by itself kasi yung center of gravity niya, actually itong center of gravity nito, more on the front kasi you are seated na nakaano ka dun sa may tank. Kaya more on the front siya kasi yung tank niya, syempre, 12 liters, mabigat. Yan. And then, yung makina niya is almost directly dito sa kapantay mo, almost. So, wheelbase niyang 1,333 millimeters, that's 52.5 inches. Typical size ito for street fighter bikes. Para yan sa balanse ng agility at stability. Ayan, hindi ka na kailangan mag-pretend na hindi ka marunong mag-cornering dito sa motor na to. Kasi automatically magko-corner talaga siya. When you push left, you go left. When you push right, it goes right. And natural din yung leaning niya. Hindi siya nakakatakot kasi nga merong konting weight ito You feel na very balanced ka. Well, sa tubeless tires ng Hunk naman, yung front niya is 100 by 80 by 17. Seat Zoom Plus F. Excellent daw ito para sa cornering. Rear tires naman niya, 130 by 70 by R17. Seat Zoom Rad tires. Design naman ito for sports bikes and high-speed riding. Kaya pala ang ganda ng kapit ng gulong ng Hunk sa cornering. Tsaka mga beginners, yung clutch control nito is an ease. Minsan magkamali-mali ka rin minsan syempre pag hindi naman tayo mga pro or everyday user ng manual transmission ng motor. So, meron pang times na nagkakamali ako sa gearing, yan. Hindi naman siya pabigla-bigla. Very smooth ang transition. Pero aggressive din to. Ikaw lang yun. Ikaw lang ang gagawa nun. Yan. Pag ganito, pag mga maliliit na motorcycle, 160 lang to Pag mas maliit na scooter or maliit na motorcycle na medyo magagaan, medyo parang liliparin ka. Yan, biglang taas, tapos biglang baba. Yan. Ito hindi. Parang nakatukod ka. I mean, para kang you're just pinned to your seat. Ayan counter steering ako. And with ease. Dati natatakot ako For this Tagaytay ride, itong KYB front forks niya, stable siya sa low-speed turns. Yung rear suspension naman niya, okay na okay din dahil it maintains rear end stability, lalo na sa mid-speed cornering. Lalo na dito sa wide corners ng Talisay. Yan, so malapit na tayo sa Ligaya Drive. Mas maligaya na tayo. Mas liligaya tayo doon sa Ligaya Drive. Sa ilang oras na ride ko na to, I can say built din for long rides itong Hero Hunk. Di siya nakakangalay sa wrist at balakang dahil sa ergonomics nito. Upright ang posture at malambot ang upuan. Okay, so ito na yung papunta paakyat ng Ligaya Drive. So enjoy na natin. Whew! I love this place. Alright. Sa throttle response naman ng Hunk, as I said before, smooth siya, predictable, at hindi jerky sa low gears. Dahil yan sa 4-valve engine, better ang airflow nito at saka smoother ang combustion. Yan.
Yung mga sudden na biglang steep climb na ganyan, kailangan primera ka kaagad. And kita mo naman, hindi naman nagja-jerk itong Hero Hunk. This is life. Ito talaga yung buhay ng mga rider. Itong mga ganitong twisties, at saka yung mga makikinis, yung magagandang aspalto. Dito tayo nag-enjoy. Alright. Natural to, cornering. Very natural sa cornering. Isa na rin dito nakaka-apekto ang air oil cooling nito. Nagiging stable ang temperature ng engine, kaya consistent ang throttle. Sa 10.1:1 compression ratio naman niya, moderately high ratio ito para sa gasoline engine. Kaya mga chong, expect improved engine power, more torque at efficiency. Kaya maganda ang throttle response ng Hero Hunk. Okay, meron na naman biglaan dito. Sabi ko na eh. Yan. Hop. Yan. One of the causes nitong napapabigla ka mag-neutral is hindi mo pa masyado na-disengage yung clutch. Tapos isa pa, mahina yung pagkakapitik mo. Ayan. Don't panic. Tapos isa pa, i-clip mo yung yung legs mo dito sa tank para ang sarap ng ride. I'm really enjoying this ride. Yung mga sudden steep climb kasi dito, hindi ko pa ma-memorize. Minsan-minsan lang naman tayo mapapunta dito. Napaka-komportable ng ride na to. Ayan, natural leaning lang talaga ako. Hindi ko na kailangan ng ulo. Hindi ko na kailangan i-lean yung ulo ko. Night time. Sa bore and stroke naman niya na 66.5mm by 47mm, ang tawag dito over square engine design. Mas wider ang bore kaysa sa stroke. Para ito sa higher engine speeds at horsepower. Again, mas maganda ang acceleration nito. Ngayon, explain naman natin kung bakit maamo ang Hunk sa lower speeds, tapos biglang lalakas, tapos biglang bibilis. Sa max power ng Hunk na 16.6 horsepower at 8,500 RPM, high revving top end power ito. Mas may experience mo yung strongest acceleration niya pag mataas ang revolution mo. Lalo na yan sa second, third, and fourth gear. Okay. Sa max torque naman niyang 14.6 Newton meters at 6,500 RPM, mid-range torque delivery naman yan. Mas mararamdaman mo yung hatak ng Hunk pag nasa mid-range ang rev mo, roughly between 5,000 to 7,000 RPM. So that explains kaya smooth rides lang pag below 4,000 RPM ang Hunk. Chill ride, hindi siya nakaka-stress. Pero pag binomba mo to, dun mo mararamdaman ang malakas na power nito. Okay, you can see the light. Ayan, ang bright. Bright na muna natin. Naku, halangan. Magdalas yan, puro putik. Okay, yung tires naman. Ito, medyo wet yung road. Hindi po ko yung tires nito. Seat yata yun. Medyo hard yung compound.
I mean, if you buy this, yeah, just use it, yung tires niya. Pero be careful dito sa mga slippery roads. As of now, wala pa naman ako na-experience na bigla-bigla ang dumudulas o nag-skid. Wala pa ako na-experience. Pabagal lang tayo. Tingnan mo, takbong 30 lang tayo. Iba, mga tumatakbo dito, 70, 80. Yan. Ito yung mga, nagla-landslide. Kaya, nilalagyan nila ng support kasi tagulan na. Yan, ako, may gravel sa curbs. So, kung, as of now, isang beses pa lang ako na, na overshoot, mali lang yung gear ko kasi. Okay, so huwag na tayo mag high beam. Low beam muna tayo. So ang design talaga nitong Hero Hunk is for cornering talaga siya. I've proven it now. Very tight kasi itong mga twisties dito sa Ligaya Drive. Pero you'll really enjoy it. Ako, may truck. Ito ang pinakamahirap kasabay. Overtake tayo. Dilim. So ngayon, tubukan natin yung passing light. Kunyari, meron tayo, parang yung high beam lang din yun. Napaka-desolate nitong area na to, paggabi. Walang ilaw. Napakadilim. So far, yung mga experiences ko dito sa Hero Hunk is very pleasant. For the price na 99,900 is very napakasulit nitong motorcycle na to. Okay, madulas na to. Daming puno. First time ko nag-ride dito sa Ligaya Drive ng gabi. Wala naman sigurong mumu dito. Konting concentration lang. And trust your bike. Especially itong Hero Hunk. Katiwa-tiwala talaga. Yan, so may mga animals din dito. Yan, meron mga madudulas na areas. Kaya konting ingat. Yun. Sa curbs. Okay walang dulas yung gulong Ganda. Ganda pala dito pag tag-ulan. Kahit gabi Parang Jumanji. Para ma-feel lang naman natin na nasa Tagaytay na tayo.